Tumataginting po na 1 milyon kada buwan. Uy, grabe ha. 1 million pesos po yung ibinabayad ng SMNI dito kay Jason Sa. Uy, natatandaan niyo po ba itong si Jason Sa? A few days ago lang, ito yung nagpakalat na si PBBM daw umattend lang sa kasal at wala daw COVID. Kinorek po yan dahil yung timeline tumaliwas, no? Nauna po yung kasal bago yung declaration o yung announcement ng PCO na mayroon pong COVID ang presidente. Siyempre, yung mga tagasunod ni Jason sa yung kanyang mga followers, pinaniwalaan siya dito. Pero fake news po yan. Di ba? Anyway, ngayon, lumalabas na, siya ba ito? Siyang tao ba ito? 1 million pala kada buwan. Uy, napakami siya ng kongreso dito ha. Ang laki ng sahod ni Sir ha. 1 million kada buwan. Magkano kaya ang tax na binabayaran nito? At ang tanong, nagbabayad ba ito ng tamang buwis? Nako, nako. Nasa kongreso na yan. Nakakalkalin na po yan. Kumusta? Kritiko to ni PBBM Ang daming post nito. Aktibo ito sa pagpupus against the administration, against President Bongbong Marcos. Tingnan natin. Tingnan mo itong mga mahilig manilip Sila din naman pala. Ay, nako. Anyway, sige. Tingnan natin. SMNI paying Jason sa 1 million pesos a month for consultancy job. Uy, grabe ha. Lakas pala magpasahod ng SMNI. Ang laki nito ha. 1 milyon kada buwan. Controversial television network SMNI is paying former longtime broadcaster Jason sa a cool 1 million pesos per month for his expertise. Iko sa loob ng isang taon Magkano yun, no? 1.2 billion pesos ang sinasahod nito ni Jason sa para mag-post para mag-post against the administration. Siya ba yan, ka-coffee? Siya ba ito yung recently na nag-post Siya lang naman, unless may ibang Jason sa, no? Ito yung nagpakalat ng fake news laban kay PBBM. Controversial television network SMNI is paying former longtime broadcaster Jason sa a cool 1 million pesos per month for his expertise. An all expert. Sonsa appeared on Monday, December 11 during the House Committee on Legislative Franchises resumption of its inquiry on the alleged franchise violation of SMNI. Laki ng kita ng SMNI kung kaya magpasahod ng isang empleyado lang 1 million pesos, no? Sonsa, 68, was a new face in the House investigation as he was not around during the first two hearings of the panel. Nagulat din tayo dito kasi yung unang pagdinig nakatutok tayo dito Pangalawa, pinanood din natin yan. And then pangatlo, ito may bagong mukha. Dito na nga si Jason Sa. But panel chairman, Parañaque City 2nd District Representative Gus Tambunting recognized him. Yan, nakilala siya. Si Jason Sa yun After all, Sonsa had long tenures on major networks such as ABS-CBN and GMA. I am acting as the consultant for broadcast operations for SMNI. Sonsa told the committee. So, 1 billion, 1 buwan. When Quezon 2nd District Representative David J. Suarez asked regarding Sonsa's monetary benefits, the latter turned somewhat evasive. Yun medyo ilag Ayaw sagutin yung tanong, medyo kinakabahan ba, ganun ba? Dahil masisilip yung tax na binabayaran. The record would speak for itself, Mr. Chairman. We will subject the record, said. Tambunting replied, since there's a record, just tell us. Total, sabi nyo naman, may record naman yan Sabihin nyo na sa amin. Lalaman ng buong bansa yan Nakatutok buong sambayanan, pinapanood itong hearing na yan. It's a sizable amount, Mr. Chairman, a million per month, Sonsa sheepishly said. Siya mismo nagsabi niyan, Kapopi. Siya umamin dito, 1 million per month. Pero may nabasa ako nitong post dyan sa Facebook din Kinekasyon niya itong F1, yung Formula 1, no? Yung karera dyan sa Singapore. Masyado daw laki. Napakalaki daw po ng bayad kasi 400,000 ata ang bayad dyan. Tapos sabi niya, sana daw makatisod siya, manalo sa loto para ma-afford niya yan. 400,000 lang yan. Ito isang buwan, no? 1 million, afford ni Sir Jason Sa yan. Bariya lang yan kasi 1 million kada buwan ang kanyang sinasahod, no? Yung post niya against PBBM na masyadong malaki daw yung bayad siya sa Formula 1 na yan, 400,000, bariya lang din niya kay Jason Sa dahil 1 million, isang buwan. The ex-broadcaster also told the panel that he began working for SMNI last March 20 or just over 8 months ago. So ibig sabihin, nakaka 8 million na siya. 8 million na po ang kinikita niya sa pagtatrabaho dyan sa SMNI bilang consultant, parang tax. Sonsa gave no other details about his professional arrangement with SMNI. Also attending the hearing was SMNI President Marlon Rosete. Rosete confirmed that Sonsa was authorized to answer the Solon's question. When One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez asked whether or not Sonsa had the capacity to make management and executive decisions within the SMNI, Rosete answered, yes, Mr. Chairman. Ibig sabihin,
May kakayahan siya, may kapangyarihan siya, may otoridad siya na magdesisyon. Kung ano yung mga majority ng napapanood natin, nakikita natin dyan sa SMNI, malaki yung kagagawan dito. Malaki yung papel ni Sonsa dito. Dahil, ruin mo, 1 milyon yung ibinabayad sa iyo. Ibig sabihin, isa siya sa mga utak sa nagpapatakbo nito. Kasi isa siyang consultant at may capacity siya to make management and executive decision within the SMNI. Inamin mismo yan, ka-coffee, ng presidente ng SMNI na si Sir Marlon Rosete. Ganyan pala kalakas o kalawak yung kapangyarihan dito ni Jason Sanchez sa SMNI. So kung ano man po yung imahe ng SMNI, ang may kagagawan dyan, isa sa may kagagawan dyan, ito pong si Jason Sa na kumikita ng 1 milyon kada buwan. Siya mismo ang umamin yan, siya mismo ang nagsabi niyan. Pero hindi lisensya ang kitang 1 million per month para sirain ang Pangulo, sabi ni RN Wilson. Siya yan, di ba? Ka-coffee, nabasa niyo ba yung mga post niya? Siya yan, di ba? Unless may dalawang Jason sa Pilipinas, pero yung Facebook page na yan na Jason Sa, siya yung nagpakalat ng fake news kay PBBM na nagdahilan lang daw ito na may COVID pero dadalo lang daw pala sa isang kasal na ganapin dyan sa Bataan. Sabi niya nga, huli ka balbon. Sabi niya. Fake news naman pala. Kasi parang ang kasal, December 2. And then nag-anunsyo na may COVID ito December 3. So, malinaw ka-coffee na kasinungalingan itong pinost niya. Kung siya yan, unless dalawa nga yung Jason sa na kumakalat sa social media. Pero siya yan, ka-coffee. May resibo yan sa Facebook page niya. Search niyo Jason sa nandiyan pa rin yung post niya dito, yung fake news niya labang kay PBBM. Sabi ni Aqua B, si Jay ang nagpakalat at sinundan naman ni Sas. O yan, correct, Aqua B. Siya nga yan. Isa lang naman yan siya Gardo Zap the second, no, 1 million a month para lang makapanira ng kapwa. Yun pala ka-coffee, kaya pala ganoon ka-vocal kay PBBM, ganoon ka-vocal sa administrasyon. Malaki pala ang natatanggap buwan-buwan, 1 milyon pala. Tumataginting na 1 milyon. Paano kaya yung tax dyan? Pwede siguro, sa tingin ko, sisilipin ng Kongreso yan kung nagbabayad ba yan ng tamang twist. Naro Rosmar ito, ka-coffee. No? Si Rosmar nagbabayad. Kasi nabulgar yung kanyang income, yung kanyang kalakasan, umabot ng 13 million. Pero nag-post siya. Sinabi niya, bayad lahat ng kanyang tax liabilities. Etong si Sonsa, mag-post din kaya ito? Sana mag-post din siya na bayad ang kanyang tax liabilities dito. Mangaroling tayo kay Jason Sa. Oo, biktima, 147. Bariya lang po yan. Kaya nakakatawa yung post niya na yung sa Formula 1 Teka, hanapin ko yung post na yun. Ang sinasabi niya kasi doon sa Formula 1 na yan, na parang pinupulaan niya si PBBM kasi parang pinapalabas niya non-verbatim na parang gumagastos ng ganyang kalaki kasi 400,000 ata yung kailangan kasama na yung accommodation diyan sa Singapore na inatunda ni PBBM. So parang kanyang argument diyan, billion-billion yung billion-billion yung gagastusin kung manonood ka ng event na yan diyan sa Singapore kasi 400,000 niya ang isang tao kung dalawa ka almost 1 million. Sabi niya napakamahal pala niyan at sabi niya wish niya na makatisod siya o manalo siya sa kung saan man para ma-afford niya. Yun naman pala, afford niya naman pala kasi 400,000 lang yan at ang kanyang isang buwan dito ay 1 billion. Di ba? Siya na mismo ang nagsabi niyan Ibig sabihin, keme lang, pahambol lang pala yung post niya na sa Facebook na yan. Kasi 400,000 lang yan Ito, 1 million ang sahod niya. Bariya lang yan. No? Yari ngayon, kailangan sumagot nito. Pagpapaliwanag yan. Ang BIR, sana silipin itong tax liabilities nito ni Sonsa. Tingnan natin, baka naman nagbabayad. No? Iba-iba man po tayo ng opinion, wag po mag-away-away at mang-away sa comment. Kalma lang po, sabi ni Cecilia Peña. Pasensya ka lang. Minsan din kasi hindi mo mapipigilan. No? Tao lang din, may emosyon Lalo na kapag binibira masyado si PBBM. Siyempre, pagtatanggol mo rin minsan Melski, bilyones ang sahod, pero bakit di maayos ang ipin niya? Personal na yan, Melski. Medyo attack na yan sa kanyang pagkatao. Leonie Ariola, may the spirit of Christmas fill our home with peace, love, and joy that comes from knowing Jesus. Blessings to our family this holy season of Leonie. Thank you, Mama. Siya yan, ka-coffee, kasi siya yung una nag-post, tapos sinakyan ni Hitad Claire Contreras, aka Maharlika, at si Alan Troy, aka Sasoroto. Yun nga, ka-coffee, isa lang naman. Jason sa dito na ko. Kailan ba ang next hearing? Natapos ba yung hearing? Hindi ko natapos, parang 6 hours na kanina Hindi ko na nasundan yung kaganapan dyan kanina. Anyway, sige, antay tayo ka-coffee. Ano magiging development yan? Pero tumitrending ngayon si Jason sa dahil sana all 1 million pesos a month
Amalia Ramirez, happy viewing po sa inyo. Kay Sara Bong Sabuya, shoutout po sa inyo na sa Facebook ha. Kay Mao Tiong, kay Jeff de la Cruz, happy viewing din. Kay Femi Galos, kay Victoria Baudo Estuesta, shoutout po sa inyong lahat. Kay Bill Luena, nasa Facebook po. Baka hindi pa kayo naka-follow, ka-coffee, click lang po yung follow or i-click lang po yung like dyan sa Facebook. At kung kayo nasa YouTube, ay i-click lang po ang subscribe. Kay Gloria Smith, happy viewing po sa inyo. Ka-coffee, nakikinig dyan sa ating mula dyan sa Germany. Thank you po sa inyo.